So the best thing that you can do is to resign from that organization. And then you can tell everything to your heart content kung ikaw ay wala na sa organisasyon. Ako po ay isang sundalo, ako po ay Brigade Sergeant Major sa Camp Aguinaldo sa reserve sa Prescom. So what I did was to resign last week. Dahilan sa hindi ko po pwedeng sabihin ang anumang bagay na gusto kong sabihin patungkol sa mga sundalo at yung aming mga kinilalagyan kung ako po ay nasa organisasyon. So sabi ko sa aking commander, gumawa po ako ng letter of resignation. Ang sabi ko ay ako'y nagbibitiw na bilang Brigade Sergeant Major ng aming pong brigada. At ngayon, ako po ay pwede nang magsalita. Hindi na po ako mag-court martial dito. Kasi kung hindi ko gagawin, ay ako po ay subject sa court martial. So, para maiwasan ko, ang mga reservists po naman ay mga volunteer. Kaya anytime po pwede kaming mag-resign at anytime pwede rin naman kaming bumalik. Siguro kung iba na yung administrasyon, babalik na uli ako. Kasi ito naman talaga yung aking gawain. Kaya lang sa gayon, ang aking pananaw ay hindi ko pa kaya yung aming kondisyon at kinakailangan kong lumabas upang ako ay makapagsalita patungkol sa kalagayan ng ating bansa. Ako po ay hindi mahilig magsisigaw. At ako po ay mas gusto ko yung ako'y nagsasalita. Ang aking sinasabi ay yung pong kapupulutan ng aral. Okay, ganito po yon. Yung pong aking kaibigan na General na retirado na rin ay nag-usap kami. At ako po ay merong, kung makikita po nyo yung aking account, ay marami kayong matututuhan doon. At ang isa doon sa aking sinabi ay yung tayo ng ating pong kasundaluhan pagdating sa kaalaman sa mga aral ni Sun Tzu doon po sa The Art of War. Ako po kasi ang nag-translate ng Sun Tzu The Art of War sa Tagalog. Ano po? At ito po ay aking ginawa upang may pamigay sa mga sundalo natin. At saka sa ROTC, dinesign ko ito. At the same time, ito po ay merong mga, every chapter ay meron pong mga questions. Ito po ay Tagalog. Ano po? Ito po ay Tagalog at napakadaling maintindihan. Ngayon, ang sabi sa akin ng kaibigan kong General ay ganito. Kasi ito pong The Art of War, ito po ay sinulat ng Chinese general. Pero, bagamat ito po ay sinulat ng Chinese, ito po ay ginagamit ng halos sa buong mundo ng mga militar. Ano po? Hindi lamang mga militar, kundi ginagamit din po ito sa negosyo, sa sports, at yung prinsipyo po nito ay napakaganda. Ngayon po, kung mapapansin ninyo yung labanan sa Vietnam, na nag-una yung France, pagkatapos ay inabsorb ng Amerikano no almost 20-year war, hindi po nila tinalo ang Vietnam. Yung mga Vietnamese. Ano po? In fact, nagpadala pa tayo doon ng contingent natin, yung tinatawag nating PhilCAG, yung Philippine Civic Action Group. Ngayon, bakit hindi sila tinalo? Eh dahil itong aklat na ito, yung Sun Tzu The Art of War, ito yung Biblia nila. At ito yung ginamit nila sa mga Amerikano, kung kaya't hindi sila tinalo. Ngayon, nung matapos ang gera, ginamit ito ng mga Amerikano, pinag-aralan nila, at ito ngayon ay standard na aklat doon sa mga Marine School nila. Hindi ka rin po pwedeng graduate ng Central Intelligence Agency kung hindi mo alam itong librong ito. Ginagamit din ito ng Japanese, ginagamit din ito ng mga iba pang bansa. Pero, ang sabi ng kaibigan kong General, yung daw mga Chinese ay may doctorate na sa Art of War, yung daw mga Pilipino hindi pa nag-grade 1. Ibig sabihin, ang ating pong kasundaluhan ay huling sa sistema ng pakikipaglaban. Mapapansin ninyo, yung Communist Party of the Philippines o yung mga CPP, NPA, NDF, gano'n na sila katagal nakikipaglaban? Ragtag army. Gano'n na karami ang nagpalit-palit na chief of staff?
hanggang ngayon nandito pa rin sila. Anong nangyayari? Bakit ganon? Nagtataka ako. Ano ang problema? Nasaan ang problema? Samantalang nasa atin na lahat ang kakayahan, lahat ng mga armas, tangke, meron pa tayong eroplano, may mga jet. Bakit nag-i-exist pa rin sila hanggang ngayon? At katotohanan sila po ay nandoon na sa Kongreso. Ang problema ay hindi natin kasi nakikita ang tunay na hitsura kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Natatandaan nyo noong September 21, di ba? Merong nagrarally doon sa Luneta, meron doon sa may Ayala Bridge, di ba? Pagkatapos meron tayo doon sa EDSA Shrine, at meron tayo dito sa Liwasang Bonifacio, at meron pa rin tayo doon sa EDSA Monument. Ano? So, ibig sabihin, pag tinignan ninyo, bakit iisa ang ipinaglalaban? Quote and quote, ha? Iisa, quote and quote. Pero hiwa-hiwalay. Ano ang problema? Nasaan ang problema? Ganito yon. Dapat nating maintindihan. Ito ko muna. Kasi mahina po yung angkanan. Dapat po nating maintindihan na dapat ang mga Pilipino ay hindi magkaisa. Divide and conquer. Simple lang yan eh. Ginawa na ito ng mga Kastila, pinagpatuloy ng mga Amerikano, at patuloy na ginagawa ngayon. Anong ibig sabihin ng divide and conquer? Kasi pag tayong mga Pilipino ay nagkaisa, makikita natin o matutumbok natin kung ano talaga ang problema. Diba? Ngayon, ano ba talaga ang problema? Una, ganito yan. Merong mga foreign, sabihin natin merong mga dayuhan na nagpopondo sa lahat na nangyayari sa Pilipinas. Yung mga grupo dito, may nagpopondo. Maliban dito sa Maisog, walang nagpopondo dito. Bakit? Eh alam ko yan eh, kasi nakasama na ako dyan. Talagang walang pondo. Maging dito sa UPI, meron lang mga donations. Di ba? Kanina, ang ulam namin, hotdog. At saka nagluto kami ng kanton na may kanin. Yan ang aming ulam. Kain. Pero, pagdating ninyo doon sa ibang grupo, halimbawa yung 1 trillion ba yun? 1 trillion march. 1 trillion march. Ang tanong, sino nagpopondo? Mga kongresista. Ang nagpopondo dyan ay galing sa Amerika. National Endowment for Democracy. Tama! Alam niyo yun? Ang nagpopondo dyan sa marchang yan ay National Endowment for Democracy. So, dito na ako makakatay pag sinasabi ko itong mga ito. Tama yan! Okay, Tama yan. ano ang National Endowment for Democracy at sino ang kanilang contact dito sa Pilipinas? Ang contact nila dito sa Pilipinas is si Maria Ressa. Rappler! Si Maria Ressa. Rappler! Rappler. Rappler yun, si Reza. Yan ang tumatanggap ng pondo mula sa National Endowment for Democracy at pagkatapos yan naman ang ipinapasa katulad doon sa 1 trillion. So ibig sabihin, kung kayo'y nagmamarcha dyan doon sa September 21, ang pondo niyan ay galing sa Amerika. Okay. So akala nyo normal lang na naglalakad-lakad doon? Amerikano ang nagpopondo niyan. At ang pondo niyan ay bumabagsak kay Maria Ressa ng Rappler. Ngayon, itong si Maria Ressa ang kanilang ginagamit sa fact checker. Di ba? Sino ang may karanasan sa inyo dito sa Facebook na nakakailan na kayo ng tawag dito? Fact check pero masususpended. Sino sa inyo ang mga may suspension sa Facebook? Ako, pag hindi isang buwan, 2 buwan, yan ang suspension ko dyan. At yung iba, syempre, alam natin na nagre-reklamo. So, ibig sabihin, yung isang grupo, noong September 21, na nagmarcha na napakarami, that is funded by NED, National
Endowment for Democracy. Okay? So nakita nyo na isa. Ikalawa, yung tropa naman ni na Ontiveros, yung mga akbayan, tawag doon, yung mga bayan black. Okay. Ang pondo niyan ay nanggagaling sa Europe. Okay, nanggagaling sa Europe ang pondo niyan. Matatandaan nyo na si Joma Sison ay nagtagal sa Netherlands ng napakatagal na panahon. Wala naman siyang hanap buhay. Ibig sabihin, may nagpopondo sa kanya doon at yung nagpopondong mga grupo, maraming grupo na leftist yan sa Europe, yan din ang nagpopondo dito sa Pilipinas. Sinusuportahan nila yung mga leftist group dito, kaya hindi yan nauubusan ng pera. Sa katunayan, pag tinignan ninyo yung mga new people sa army, ang gaganda ng baril yan may mga AK-47. Saan sila kukuha ng pambili kung wala silang pondo? Ang pondo niyan ay nanggagaling sa Europe. Kung kaya't yung isang grupo dito na nagmamarcha na kung saan ay lumusong palatan doon sa grupo natin, yan ang nagpopondo dyan. Okay? So, ibig sabihin, ang isa pa dyan, bukod doon sa National Endowment for Democracy, ang isa pa dyan yung tinatawag na Asia Foundation. Yan din ang nagpopondo. Yan ay nagpopondo sa mga universities at saka sa mga iba-ibang grupo. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay nag-aaway-away, pero hindi natin naiintindihan ang nagpopondo ng away natin ay foreigner. Okay, now, bakit ko alam ang Asia Foundation? Okay, noong 2010, ang Asia Foundation ay nag-sponsor ng t-shirt ng PPCRB. Sino nakakaalala sa inyo nun? Yung PPCRB, yung malaking t-shirt na mayroong malaki dito na kulay blue, na mayroong butter na kalapate. From NAMFREL, tinanggal ang NAMFREL, pinalit ang PPCRB. By the way, ang NAMFREL was organized by Edward Lansdale. Si Captain Edward Lansdale noong Second World War ay siya ang leader o nakatalaga sa Pilipinas na pinuno ng OSS. Ano ang OSS? Office of Strategic Services. Now, ano ang Office of Strategic Services? Ngayon, yan yung grupo na tinatawag na Central Intelligence Agency. Si Lansdale ang gumawa ng NAMFREL. So, ibig sabihin, sa haba ng ating panahon, ang NAMFREL ay Amerikano. Sina Concepcion, hindi sila ang tunay dyan. Ang nasa likod niyan, dahilan sa ang nag-organize ng NAMFREL ay si Captain Edward Lansdale, dating ahente ng Office of Strategic Services na ngayon ay Central Intelligence Agency. Na sila pa rin ang nagpapatuloy at nagpapakilos ng gawain sa Pilipinas. Okay, bakit nila ginagawa?